Benedict, ano-ano yung mga produktong pang-agrikultura dyan sa Aurora ang nasira ng nagdaang bagyo at kumusta naman yung lagay ng panahon dyan sa ngayon? Magandang umaga, Aga. Karamihan nga sa mga nasira nga produktong agrikultura dito sa Aurora ay mga pananim na palay. Sa tala ng Aurora PDRRMO, nasa mahigit 10.5 million pesos ang pinsala sa palay, high value crops, livestock, mais, kasaba at fisheries nitong nagdaang bagyong Nika sa lalawigan. Mayroon ding naiulat na 5 totally damaged houses at 351 naman ang partially damaged sa bayan ng Dilasag. Dahil naman sa mga natumbang poste ng kuryente ay walang supply ng kuryente sa bayan ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Samantala sa lalawigan naman ng Isabela, 2 gate ng Magat Dam ang nakabukas sa 3 metro. As of 9 AM kanina ay nasa 188.50 meters ang level ng tubig sa naturang dam. 389.30 cubic meters per seconds naman ang inflow o pumapasok na tubig at 893.72 cubic meters per second naman ang outflow o inilalabas na tubig mula sa dam. Ayon sa National Irrigation Authority, sa pagbubukas ng 2 gate sa Magat Dam ay nasa 3 to 4% lang ang contribution nito sa Cagayan River kumpara sa dami ng tubig naman na nagbumula sa iba pang tributaries. Hanggang sa ngayon ay may ilang lugar sa lalawigan ng Isabela ang lubog pa rin sa baha. Kung kaya ang ibang mga magsasaka ay kanya-kanya ng likas ng kanilang mga alagang baka at kalabaw. Sa ngayon ay nasa signal number 1 ang northern at central portion ng Isabela. Pinaghahandaan naman ng 2 lalawigan ang posibleng pananalasa ng bagyong Opel. Aga, kumpara kanina, sa naranasan natin ay kabaligtaran ito kanina. Kasi kanina, mga umaga ay nakaranas tayo ng pag-ulan dito sa Aurora. At ngayon naman ay tirik naman ang araw mula dito sa ating lugar sa Dipakulaw, Aurora. At yan muna ang ating update mula rito sa Aurora. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson.